Nagising si Brian Mills matapos managinip tungkol sa ikalimang kaarawan ng kanyang anak na si Kim. Pumunta siya sa isang tindahan para bilhin ang karaoke machine na matagal na niyang tinitignan. Binalot niya ito at nagtungo sa ikalabimpitong kaarawan ni Kim. Hinarang siya ng isang gwardya kaya lumapit ang dati niyang asawa na si Lenore. Sinabihan nito na iwanan na lang ang regalo pero gusto ni Brian na siya ang magbigay. Nang makita siya ni Kim ay niyakap siya nito. Ibinigay ni Brian ang karaoke machine dahil pangarap dati ni Kim na maging singer. Minaliit siya ni Lenore at sinasabing hindi na iyon gusto ng anak na palihim naman na itinanggi ni Kim. Kinuha na ni Brian ng litrato si Kim bago dumating ang mayamang asawa ni Lenore na si Stuart sakay ng kabayong regalo niya kay Kim. Labis ang tuwa ni Kim at mahigpit na niyakap si Stuart. Nanatiling tahimik si Brian na nagseselos at tumanggi kay Stuart nang alukin siyang sumabay sa pagkain. Kinagabihan ay pinadevelop ni Brian ang litrato ni Kim at maingat niya itong inilagay sa isang birthday photo album bago tumunog ang doorbell. Dumating ang kanyang mga kaibigan na sina Sam, Casey at Bernie na may dalang pagkain at beer para sa kanilang taunang pagtitipon. Kalaunan ay biniro nila si Brian tungkol sa kanyang tahimik na buhay matapos magretiro at pinag-usapan ang kanilang dating misyon. Inamin ni Brian na pinapatibay pa niya ang relasyon niya sa kanyang anak nang mapag-usapan nila si Kim. Inalok siya ni Sam ng isang trabaho na magbantay ng isang pop star papunta at pauwi mula sa concert nang sila ay pauwi na. Pumayag si Brian dahil mukhang madali lang ito at malaki ang bayad. Dumating ang pop singer sa venue kasama si Brian, ang kanyang mga kaibigan at iba pang bodyguard. Habang nag-eensayo ang singer ay pinuri siya ni Brian at nagpakilala rito. Humingi ng payo si Brian para kay Kim pero sinabi ng singer na magpalit na lang siya ng propesyon. Sa gitna ng concert, sina Brian ay naglalaro ng baraha sa backstage nang tumawag si Kim sa telepono kaya sinabi niya na nagtatrabaho siya bilang security para sa sikat na singer. Napahanga si Kim at inimbitahan siyang mag-lunch kinabukasan. Pagkatapos ng concert ay nagkagulo ng lapitan ng mga tao ang singer. Isang lalaki ang pinataob ni Brian nang subukang saksakin ang singer. Isinakay ni Brian ang singer sa kotse at umalis. Pinakalma ni Brian ang singer at inalok ito ng inumin upang makabawi sa tensyon. Kalaunan, habang pinagpapartehan ng kanilang kita ay tumanggi si Brian na magtagal sa trabaho dahil gusto niyang makasama ng mas matagal si Kim bago magkolehiyo. Ipinatawag si Brian ng singer at inamin kung gaano kahirap ang industriya ng musika at bilang pasasalamat ay ibinigay niya kay Brian ang contact information ng kanyang vocal coach at manager para sa pagkakataong ipagpatuloy ni Kim ang pangarap nitong maging singer. Kinabukasan, nagkita sina Brian at Kim para sa lunch ngunit nagulat siya nang sumama rin si Lenore. Ikinwento ni Kim ang kanyang plano na bumisita sa Paris kasama ang kaibigan niyang si Amanda ngunit nag-alinlangan si Brian na payagan siya dahil sa kanyang kaligtasan. Pinilit siya ni Lenore na pumirma sa pahintulot ngunit iminungkahi ni Brian na samahan niya si Kim. Dahil dito ay nainis si Kim at biglang umalis. Nakipagtalo si Lenore kay Brian at sinabing inuuna pa rin niya ang trabaho kaysa sa kanilang pamilya at umalis. Pinuntahan ni Brian si Kim at pinayagan siyang pumunta sa Paris sa ilalim ng 3 kondisyon, ibigay ang kanyang address, ipaalam kung lilipat siya ng tirahan at tumawag sa kanya araw-araw. Masayang pumayag si Kim at agad sinabi ito kay Lenore. Tinanong ni Lenore kung bakit nag-alinlangan pa si Brian ngunit iginiit niyang dapat muna nilang pinag-usapan ito ng maayos. Habang papunta sa airport ay binalaan ni Brian si Kim tungkol sa mga hindi ligtas na lugar. Tinukso ni Kim si Brian dahil sa pagkapraning nito kaya ipinaliwanag ni Brian ang dati niyang trabaho bilang isang preventer at sinabing maraming delikadong tao. Sa airport ay nakita ni Kim si Amanda na agad niyang nilapitan habang si Brian ay kinuha ang bagahe. Napansin ni Brian ang isang markadong mapa at hinarap si Lenore na kakadating lang nang malamang sinusundan nila Kim ang tour ng isang banda. Sinabi ni Lenore na nagsinungaling si Kim dahil sa mahigpit na mga patakaran ni Brian at binalaan siyang lalayo ang loob ng anak nila sa kanya kung hindi siya papayag. Kinuna ni Brian ang magkaibigan ng litrato bago tuluyang umalis. Pagdating ni Kim at Amanda sa Paris ay nakilala nila si Peter na inalok silang kunan sila ng litrato at nagmungkahi na magbahagi ng taxi. Samantala, kinumpirma ni Brian ang pagdating ni Kim sa Paris sa isang automated system. Nang makarating sila sa harap ng apartment ng pinsan ni Amanda na kasalukuyang nasa Madrid ay inimbitahan sila ni Peter sa isang party kinagabihan. Habang papaalis, ipinaalam ni Peter ang kinaroroonan ng dalawa sa kausap niya sa telepono. Sa loob ng apartment, pinag-usapan nila ang party at si Peter habang si Kim ay nag-aalala dahil dalawa lang sila rito. Paulit-ulit tinawagan ni Brian si Kim ngunit hindi siya sumasagot. Tumawag siya kay Lenore ngunit hindi nito pinansin ang kanyang pag-aalala. Sa huli ay sinagot ni Kim ang tawag at tinanong siya ni Brian kung anong apartment number nila ngunit hindi niya alam. Iginiit ni Brian na makausap ang mga pinsan ni Amanda ngunit sinabi ni Kim na nasa Spain ang mga ito na labis niyang ikinagulat. Biglang may pumasok na mga lalaki at dinukot si Amanda. Sinabi ni Brian kay Kim na magtago sa ilalim ng kama at obserbahan ang mga ito.
Nang mahuli ay isinigaw niya ang itsura ng isang lalaking may balbas, humigit kumulang 6 na talampakan ng taas at may tato ng buwan at bituin sa kanyang kanang kamay. Kinuha ng isa sa mga kidnapper ang telepono ni Kim at nagbabala si Brian na pakawalan nila ito kundi ay hahanapin at papatayin niya sila ngunit sinabihan lang siya ng good luck. Tumawag si Brian kay Sam upang suriin ang boses at paglalarawan ng kidnapper. Nagpunta siya sa bahay ni Lenore, sinabi ang nangyari, at humiling ng isang pribadong eroplano. Hinalungkat niya ang mga gamit ni Kim para sa anumang palatandaan. Tumawag si Sam at kinilala ang mga kidnapper bilang mga Albanian trafficker mula sa Tropoha na kilala sa pagbebenta ng mga babae sa prostitusyon. Binalaan niya si Brian na meron siyang 76 na oras upang mahanap si Kim. Paulit-ulit na pinakinggan ni Brian ang recording habang papunta sa Paris. Pagdating niya sa apartment ng mga pinsan ni Amanda, natagpuan niyang nakalak ang pinto kaya pumasok siya sa pamamagitan ng bintana. Sa loob, habang iniinspeksyon ang lugar ay nabuo ni Brian ang mga pangyayari kung paano dinukot si Amanda. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo kung saan nakita ni Kim ang lahat ng nangyari. Pumunta siya sa ilalim ng kama at sa kanyang isipan ay narinig niya ang takot na tinig ni Kim habang dinudukot siya. Nakakita si Brian ng isang hibla ng buhok sa basag na salamin at kinuha ang memory card mula sa sirang telepono ni Kim. Sinuri niya ang mga larawan at napansin niya ang isang refleksyon ni Peter sa salamin ng isang phone booth habang kinukunan ng litrato ang mga dalaga. Sa airport ay nakakita si Peter ng isang bagong biktima at inalok itong magbahagi ng taxi. Habang nasa loob siya ng taxi ay biglang sumunod si Brian at nagbantang babaliin ang kanyang mga tadyang kung hindi siya aamin kung nasaan ang dalawa. Isang kasabwat ni Peter ang humila kay Brian palayo na nagresulta sa isang mabilis ngunit matinding laban. Napabagsak ni Brian ang lalaki ngunit si Peter ay tumakas. Hinabol ni Brian si Peter gamit ang kotse ngunit napilitan tumakbo ng maipit sa trapiko. Tumalon si Peter mula sa tulay at bumagsak sa kalsada ngunit nasagasaan siya ng truck. Napilitan si Brian na maghanap ng ibang paraan. Nakipagkita si Brian sa kanyang matagal ng kaibigang si Jean-Claude na ngayon ay isa ng Deputy Director of Internal Security. Ipinaalam niya ang nangyari sa kanyang anak. Binalaan siya ni Jean-Claude na huwag gumawa ng gulo ngunit sinabi ni Brian na gagawin niya ang lahat upang mahanap si Kim. Binigyan siya ni Jean-Claude ng card at impormasyon tungkol sa isang lugar sa Port de Clichy. Matapos umalis si Brian ay lihim na inutusan ni Jean-Claude ang kanyang tauhan na sundan ito. Gumamit si Brian ng pekeng pangalan bilang Smith upang magrenta ng kotse at kumuha ng Albanian translator. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang babaeng bayaran sa kalsada at nagkunwaring customer. Kalaunan ay dumating ang handler ng babae na palihim niyang nilagyan ng tracking device bago siya hinga ng pera. Pagbalik sa kotse ay isinali ng translator ang pag-uusap ng handler at kasama nito. Isa sa kanila ang binanggit ang isang trabaho sa isang construction site. Matapos marinig ito, pinaalis ni Brian ang translator at nagpasya siyang magpatuloy mag-isa. Sa construction site, nagbayad si Brian upang makapasok at nagsimulang maghanap sa mga kobling lugar na natatakpan ng kurtina. Nakita niyang may mga babaeng nakadroga at inaabuso. Sa isa sa mga silid ay nakita niya ang jacket ni Kim. Agad niyang inatake ang lalaking nasa loob at tinanong niya ang isang babaeng wala sa katinoan. Dumating ang mga traffickers ngunit nilabanan sila ni Brian isa-isa na nagdulot ng kaguluhan. Hawak ang babae na suot ang jacket ni Kim ay tumakas si Brian gamit ang isang kotse. Hinabol siya ng mga traffickers at pinaputukan. Gumamit si Brian ng mabilis na maniobra upang maipit at maaksidente ang ilang sasakyan ng kalaban. Sa kabila ng matinding habulan ay matagumpay na nakatakas si Brian kasama ang babae. Biglang lumiko si Brian sa isang traffic light para iwasan ang sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng isang kotse sa paligid, inilipat ang babae at mabilis na umalis. Dinala niya ito sa isang lihim na apartment kung saan sinalubong siya ng isang lalaking nagngangalang Giles na nakilala siya at inayos ang kinakailangang tulong. Inihiga ni Brian ang babae sa kama, nag-set up ng IV bag at binigyan siya ng gamot upang maalis ang epekto ng droga. Tumawag sa Jean-Claude na gustong makipag-usap. Kinaumagahan, nakamasid si Brian mula sa isang rooftop at kausap sa telepono si Jean-Claude nang tumanggi siyang makipagkita. Matapos matrak ng mga tauhan ni Jean-Claude ang posisyon ni Brian ay agad siyang pinuntahan ng mga pulis. Sinabi ni Jean-Claude na napapayag niya ang mas nakatataas sa kanya na pauwiin na lang siya kaysa arestuhin. Tumanggi si Brian at sinabing ang tanging mahalaga sa kanya ay mailigtas ang kanyang anak. Nilusob ng mga pulis ang gusali ngunit napagtanto nila na nilinlang sila ni Brian gamit ang pangalawang telepono. Si Brian ay mahinahon na tumakas. Sa apartment ay nagising ang babae at sinubukang tanggalin ang IV. Pinakalma siya ni Brian at tinanong kung saan niya nakuha ang jacket ni Kim. Sinabing ibinigay ito ni Kim noong nilalamig siya sa loob ng isang bahay na may pulang pinto. Naalala rin niyang nakakita siya ng salitang paradise sa isang pader malapit sa bahay. Pumasok si Brian sa isang bahay na may pulang pinto at tinanong ang dalawang lalaki kung maaari niyang makita ang kanilang boss at ipinakita niya ang card ni Jean-Claude at nagpanggap na kasamahan ito.
Umalis ang isang lalaki, bumalik, at idinole siya sa loob kung saan nakita niyang may mga lalaking may parehong tato ng buwan at bituin. Humingi siya ng kape at sinabi niyang near-renegotiate niya ang kanilang rates. Binalaan niya silang may 24 na oras na satellite surveillance at tinaasan ang kanilang bayad ng 20%. Sa una ay tumanggi ang mga ito ngunit kalaunan pumayag at binigyan siya ng pera. Iniabot niya sa kanila ang isang papel na may nakasulat sa Albanian para ipatranslate. Tumawa sila at sinabi ng isang lalaki na good luck. Agad nakilala ni Brian ang boses mula sa tawag nung dinukot si Kim. Agad na umatake si Brian, sinaksak at binaril ang ilang kalaban. Dumagsa pa ang iba ngunit pinatay niya silang lahat. Lumabas siya ng silid upang tapusin ang natitirang mga kalaban. Siniyasat niya ang gusali at natagpuan ang ilang mga babae sa kwarto. Natagpuan niya si Amanda ngunit patay na ito dahil sa overdose ng droga. Binihag niya si Marco, nagbaon ng malalaking pako sa kanyang binti at kinoryente tuwing hindi siya sumasagot. Dahil sa matinding sakit ay inamin ni Marco na naibenta nila si Kim kay Patrice St. Clair. Iniwan siya ni Brian na patuloy na kinukuryente hanggang sa mamatay. Pag-uwi ni Jean-Claude ay nakita niyang naroon si Brian para saluhan sila sa hapunan. Inihiga ni Jean-Claude ang kanyang mga anak sa kama at saka kinuha ang kanyang baril. Sa hapunan ay tahimik nilang tinalakay ang kaso at isiniwalat ni Brian na alam niya ang lahat tungkol sa korupsyon ni Jean-Claude. Bumunot ng baril si Jean-Claude at sinabing ihahatid na siya ngunit wala nang bala ang baril nito dahil inalis na ni Brian. Bilang babala ay binaril ni Brian sa braso ang asawa ni Jean-Claude at pinilit siyang ibigay ang impormasyon tungkol kay St. Clair. Nang ibigay ni Jean-Claude ang impormasyon sa pamamagitan ng kanyang computer ay hinampes siya ni Brian sa ulo at nawalan ito ng malay bago siya umalis. Dumating si Brian sa isang gusali upang harapin si Patrice St. Clair ngunit hinarang siya ng gwardya. Bumunot si Brian ng baril, pinapasok ang gwardya sa elevator at pinatulog. Itinago niya ang katawan at nagpatuloy sa paggalugad sa gusali. Lumapit sa kanya ang isang waiter na may dalang champagne kaya kinuha niya ang tray. Isang lalaki ang lumabas mula sa isang silid na kanyang pinatulog at pumasok sa silid. Sa loob ay nagaganap ang isang auction kung saan ibinebenta ang mga babae. Nagpanggap si Brian na tagasilbi ng champagne at nakita niyang si Kim ang huling babaeng iprinisinta sa auction. Agad niyang tinutukan ng baril ang katabing bidder at pinilit itong bilhin si Kim dahilan upang umabot sa $500,000 ang presyo. Matapos ang auction ay tinangka ni Brian na lumabas kasama ang bidder ngunit bigla siyang hinampes mula sa likod at nawalan ng malay. Nagising si Brian na nakatali sa isang tubo sa loob ng maintenance room. Inimbestigahan siya ni Patrice kasama ang kanyang mga tauhan. Inamin ni Brian na siya ang ama ni Kim at hiniling na ibalik ito. Tumanggi si Patrice, sinabing walang refunds o returns sa kanilang negosyo at iniutos sa kanyang mga tauhan na patahimikin si Brian at umalis. Tinangkang sakalin si Brian gamit ang isang lubid ngunit napabagsak ni Brian ang tubo dahilan upang lumabas ang mainit na singaw. Ginamit niya ang kaguluhan upang makalaya, patayin ang mga lalaki, kunin ang kanilang baril at inelimina ang iba pang mga kalaban. Inutusan ni Patrice ang isang tauhan na tingnan ang kaguluhan. Binaril ni Brian ang lalaki at nagtungo kay Patrice na nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sinasabing negosyo lang ito ngunit matapos makuha ang impormasyon na kailangan niya ay pinatay siya ni Brian. Sa labas ay nakita ni Brian ang bidder na tumatakas sakay ng kotse kaya sinumulan niyang tumakbo para habulin ito. Dinala ng mga traffickers si Kim sa isang bangka kaya pinatay ni Brian ang natirang bantay at kinuha ang kanilang sasakyan. Napakabilis niyang hinabol ang bangka hanggang makarating siya sa isang tulay. Tumalon siya papunta sa bangka at inelimina ang mga bantay isa-isa. Nakita ng bidder si Brian sa bintana at inutusan ng kanyang mga tauhan na ilayo ang mga bihag habang ang iba ay hinanap si Brian. Mabilis na pinatay ni Brian ang ilang bantay at kinuha ang kanilang mga armas. Binalaan ng bidder ang kanyang amo tungkol sa pagdating ni Brian. Nakarating si Brian sa bidder at nagsimula ang isang matinding labanan. Nagkaputukan sila bago ma-engage sa isang labanan gamit ang kutsilyo. Nasugatan si Brian ngunit nagawa niyang saksakin ang bidder gamit ang basag na bote bago ito tuluyang tapusin gamit ang sariling kutsilyo ng kalaban. Natagpuan ni Brian ang amo ng grupo na hawak si Kim bilang panangga. Binaril ni Brian ang lalaki sa ulo na agad namatay. Tumakbo si Kim sa yakap ni Brian na umiiyak at masayang makita siya. Pag-uwi, sa airport ay muling nagkita sina Kim, Lenore, at Stuart. Pagkatapos yakapin ni Lenore si Kim ay niyakap niya rin si Brian at nagpasalamat. Mahigpit na niyakap ulit ni Kim si Brian at nagpasalamat bago sila umalis. Ilang araw ang lumipas ay sinorpresa ni Brian si Kim sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang sikat na singer na iniidolo niya. Inimbitahan siya ng singer sa loob upang makita kung ano ang kaya niyang gawin.